Good day, everyone. My name is Sainia Montesamparna. My topic is about human acts in relation to the will. So, human acts. Ang human acts ay itong mga kilos o gawain na ginagawa ng tao nang alam niya ang ginagawa niya at kusa niyang pinipili itong gawin. Ginagamit dito ang intellect at will ng tao. For example is, alam mong may exam bukas, kaya pinili mong mag-review kaysa maglaro ng online games. Human act ito dahil alam mo ang ginagawa mo at ikaw mismo ang nagdesisyon para sa sarili mo. So, ang will naman is ito yung kakayahan ng tao na pumili, magdesisyon at kumilos ayon sa tingin niyang mabuti o makakabuti sa kanya. For example is, gusto mong makapasa sa subject mo, kaya nagdesisyon kang gumawa ng assignment kahit na tinatamad ka. So, there are two kinds of human acts, which is the elicited acts and commanded acts. Sa elicited acts is, ito yung mga kilos na nagsisimula, ginagawa at natatapos sa loob mismo ng kalooban or sa will. Hindi kailangan ng physical na kilos. Nangyayari lang ito sa isip at damdamin, kaya walang kailangang physical na action. For example is pagmamahal sa magulang, pagpapatawad sa kaibigan, pagdesisyon na magsikap sa pag-aaral at pag-ayaw sa masamang gawain. Sa commanded acts naman is ito yung mga kilos na nagsisimula sa desisyon ng will, ngunit isinasagawa gamit ang katawan o ibang kakayahan ng tao. For example is nagdesisyon kang mag-aral at pagkatapos ay binuksan mo yung libro. And pinili mong tumulong sa nanay mo kaya naghugas ka ng plato and nagpasya ka na magsimba kaya pumunta ka sa simbahan. So, may decision muna sa isip mo bago magkaroon ng actual na kilos. So, meron tayong 7 elements of elicited acts. First one is the wish. Ang wish ay unang pagnanais o paghahangad ng isang bagay na tingin natin ay mabuti o maganda. For example is, nais kong magkaroon ng mataas na grades. Kaya gusto mo pa lang ang isang bagay pero wala ka pang konkretong plano para makuha ito. So, next is the intention. Ang intention ay malinaw na layunin na makamit ang isang bagay na posible mong makuha. For example is mag-aral ako araw-araw para magkaroon ng mataas na grades. So, yung intention mo na yun is may gusto ka na at may target ka na gusto mong maabot. So, next po is counsel. Ang counsel ay ang pag-isip at pagsusuri ng iba't ibang paraan para maabot ang layunin. So, for example is, iniisip mo kung mas mabuting mag-review tuwing gabi or sumali sa study group or manood ng educational videos. So, dito mo tinitimbang kung alin ang pinakamagandang paraan para magtagumpay. So, next one is the consent. So, ang consent naman is, ito yung pagsang-ayon ng will sa isang napiling paraan matapos mag-isip at magplano. So, for example is, pagkatapos mong mag-isip, pumayag ka sa sarili mo na mag-review ng 2 oras bawat gabi. So, tinanggap mo na ang paraan na gagamitin mo para maabot ang layunin mo. So, yun yung sa consent. So, next one is choice. So, ang choice naman is ito yung pagpili ng isang option mula sa maraming maaaring gawin or pwede mong gawin. So, for example is, sa halip na maglaro ng Mobile Legends or mga mobile games, pinili mong mag-review para sa exam mo. So, dito ka talaga pumipili kung ano ang gagawin mo, kung ano yung choice mo sa isang bagay. So, next po is the command. So, ang command naman is ito yung utos ng will sa sarili mo upang isagawa ang napiling action. For example is, pagkatapos mong pumili na mag-review, kinuha mo ang notebook at nagsimulang magbasa. So, hindi na ito plano lamang kasi kumilos ka na para gawin ang decision mo. So, last one is the fruition. So, ang fruition naman is, ito yung kasiyahan o fulfillment na nararamdaman man matapos makamit ang layunin. So, for example is, nakakuha ka ng mataas na score sa exam dahil sa pagre-review mo. So, masaya ka dahil naabot mo ang gusto mong mangyari at nakita mo ang bunga ng iyong
pagsisikap. So that's all for my report. Thank you.